Attorney Joel, iiba na po kami ng topic ni Maricel, si Chacha po ito. Attorney Joel, natapos na po itong confirmation of charges ng dating Pangulong Duterte last February 27, kung tama po yung pagkakaalala natin sa date, ano. Sa ngayon po, para lang malinaw sa publiko, nasa ang bahagi na po tayo ngayon dito sa ICC case natin? Ano na mga pinaghahandaan po ninyo bilang counsel for the victims dito po sa dito po sa mga inihaing reklamo sa dating Pangulo? DJ Chacha, inaantay natin yung decision ng pre-trial chamber tungkol dun sa may confirmation of charges, no? Ini-expect natin yan na mangyayari anytime now and before matapos ang buwan ng Abril, no? Kung i-confirm yung charges, ang expectations ng mga taga-ICC ay mag-uumpisa ang trial, pinaka-mabilis na siguro mga Oktubre, no? 6 months or baka 8 months. So baka early next year. Oo, posibleng mag-start yung trial kung ma-confirm yung charges by October. Pero may possibility din po ba na mas mapahaba pa yung deliberation process na ito? Meron lang 60 days na palugit na magde-decide yung pre-trial chamber. So mga end of April talaga yung ini-expect natin na pagpapataw ng desisyon. Opo. Kayo po sa hanay po ng mga counsel for victims nito pong mga charges natin sa dating Pangulo, paano nyo po pinaghahandaan ngayon ito pong paparating na kung sakali magtuloy po ito sa trial on October? Kasi we were just appointed end of January. So nagkaroon lang kami ng access sa lahat ng mga filings, sa lahat ng ebidensya ng prosecution after we were appointed. So talagang gabundok yan. So talagang binabalasan namin yung mga ebidensya. At the same time, pinapag-aralan namin lahat yung proseso. At kinakausap din rin namin yung ating mga biktima. Oo. Attorney Joel, kayo po, you were there during the confirmation of charges. Sa tingin niyo po ba papabor sa mga biktima yung magiging desisyon ng ating mga hukom sa ICC? Ano pong tansya niyo dito? Wala akong kaduda-duda na all the 3 charges will be confirmed. No? Nakita ko yung ebidensya ng prosecution. Nakita ko rin yung proseso kung gaano sila ka-detalyado sa pagkalap ng ebidensya. So talagang tingin ko mako-confirm lahat yung 3 charges. Oo. Kung sakali po na magkatotoo yung sinasabi nyo ngayon na ma-confirm yung charges, meron pa po bang mga posibleng hingin yung prosecution dito po sa mga biktima? May mga posible din ba mga bagong testigo na lumantad kung magtutuloy yung hearing on October? Paano po ba yung mangyayari doon? Pwede pa rin kumalap ng ebidensya yung prosecution, no? Habang hindi pa nag-uumpisa yung trial. At itong proseso nga between the confirmation of charges and hanggang sa umpisa ng trial, ito yung panahon para mag-disclose pa rin ang prosecution ng mga ebidensya na bagong nakalap niya sa Defense Counsel. Attorney, I understand confident kayo na mako-confirm yung 3 charges. Pero kung sakali, umabot sa point na baliktad yung naging desisyon ng ICC, ano po yung mga options ninyo? Pwede namang i-apila yung decision. At kung yung decision ng pre-trial chamber ay sabihin sa prosecution, kulang yung ebidensya nyo, kumalap pa kayo, so nandun din yung option na kumalap pa ng additional evidence yung prosecution. Ano pong evidence kaya yung pwedeng makatulong? Ang dami ng mga biktima nahawak po ninyo, hindi po ba? Oo, marami yung so far 539, no? Pero hindi naman lahat yun mga testigo kasi iba yung victims who participate and yung mga testigo ng prosecution, no? Pero ang alam ko, maraming testigo yung prosecution na nakalap. Meron pang mga insider, no? Yung mga talagang yung tinasabing parte nung pagplano at pag-execute nila ng mga killings na yan.
So confident talaga ako na Mako-confirm. confirm yung Oo. charges. Susugan ko lang yung tanong ni Maricel, ano? Attorney, kung sakali na hindi ma-confirm yung charges, so ang mangyayari ay diretso po mapapauwi na dito ang dating Pangulo? Ganun po ba agad yon? Ganun kabilis yung process? Well, didesisyonan din yun ng pre-trial chamber, no? Dahil depende kung sabihin nilang kulang yung ebidensya, so kumalap muna kayo ng additional evidence. So pagtatalunan pa yon kung pauwiin ka agad or mag-aantay ng proseso para yung prosecution ay maghain pa ng additional evidence. Paano po, attorney, yung ibang mga sinasabi nilang kasabwat? Iba yung term nila, no? Not kasabwat. Pero yung ibang mga na kasama doon Na sa pangalanan. listahan. Ito yung mga co-perpetrators na tinatawag natin. co-perpetrators. Yung 8 na pangalanan na, no? Iba yung proseso sa kanila dahil kailangan din na magpakita ng substantial grounds, no? Sa isa-isa sa kanila, no? So kailangan magpresenta ng ebidensya yung prosecution sa participation ng bawat isa, no? So kailangan mo nang mag-issue ng warrant of arrest laban sa kanila at kailangan mo na silang maaresto para mag-umpisa yung proseso laban sa kanila. So yung pagiging co-perpetrator, hindi siya, o iba to sa pagiging accused? Magiging accused sila kung mag-i-issue ng warrant of arrest. Kasi ngayon, hindi natin alam, no? Kasi confidential yan. Yes. Kahit kami, hindi namin alam kung may warrant of arrest na in-issue Oo. laban dito sa co-perpetrators. Attorney Joel, tama ba yung pagkakaintindi ko? Kung hindi ma-confirm yung charges, di ba pagtatalunan po ng mga hukom kung mapapauwi ang dating Pangulo, pero yung co-perpetrators niya, hindi automatic na absuelto dito sa mga kaso dahil nabanggit na yung pangalan nila. Kailangan pa rin nilang humarap sa ICC kahit hindi ma-confirm yung charges. Tama po bang pagkakaintindi namin? Ganun po ba yon? Tama yon, no? Kung hindi ma-confirm yung charges, yung decision na yon papabor lang kay former President Okay, dating Duterte. Pangulo, oo. So iba yung liability ng co-perpetrators na 8, no? So pwede pa rin mag-proceed yung kaso laban dun sa 8 co-perpetrators. Teka, so ibig sabihin, attorney, yung 8 na yon, iba-ibang kaso, iba-ibang hearing din, ganon? So pwedeng iisang kaso silang 8, no? Kung sabay-sabay yung pag-issue ng warrant of arrest sa kanila at yung pag-aresto sa kanila. So tatakbo yung kaso at the same time sa kanilang lahat. So even if hindi ma-confirm ang charges, kung magdesisyon po ang mga hukom na maglabas ng warrant of arrest, they have to be there. They have to appear before the court. Tama po yun. Yes, they have to or they will have to be arrested kung ayaw nilang presenta ng voluntaryo. Oo. May balita po ba kayo, Attorney Joel, kung nasan po ang isa sa mga co-perpetrator na si Senator Bato? Nako, wala akong balita, no? Wala akong balita pero I'm sure nandiyan lang siya sa Pilipinas. Oo, ayun. pala. At least ngayon mas mas nalilinawan tayo dito sa issue kasi ang ine-expect ng ilan pagka na hindi na confirm yung charges, automatic uwi, hindi pa po pala. Hindi Mga pa gaano pala. po katagal yung magiging desisyon na pagtatalo ng mga hukom kung pauuwiin o hindi pa uuwiin? At saka bakit ganun po yung sistema? Kung hindi na confirm ang charges, ibig sabihin, 'di ba, absuelto dapat ang dating Pangulo. Ba't kailangan pang pagtalunan po kung pauuwiin? Kasi po pwedeng sabihin ng hukom na kulang yung ebidensya, so prosecution, kumalap ka muna ng ebidensya na additional. Ganun pala. Pero attorney, yung 8 na co-perpetrators, kung wala pa sila, for example, na arrest warrant, pwede pa rin ba silang ipatawag ng ICC para maging testigo doon sa kaso against former president? Kung sila ay akusado, hindi sila po pwedeng gawing testigo ng prosecution, no? Dahil merong tinatawag na right against self-incrimination, no? Pero kung hindi sila akusado, pwede sila ipatawag pero meron din silang right against self-incrimination, no? So parang hindi rin sila makakapagsalita. Oo.
Para lang di po malinaw sa publiko, sino-sino po yung mga co-perpetrators aside from Senator Bato? 8 po ito eh. Sino-sino sila, Attorney Joel? Si former DOJ Secretary Vitaliano Aguirre, si former Presidential Assistant now Senator Bongo, tapos meron yung mga dating PNP chief, no? Hindi ko maalala yung mga pangalan pero at least 2 yung former PNP chief ang kasama dun sa co-perpetrators. Saka yung ibang ranking police officers sa Davao. Oo. Sige po. So, aantay tayo ng desisyon ngayon na sinasabi nga nitong si Attorney Joel most probably will come out this coming April. Sige po, sigurado magkakausap pa po tayong muli, Attorney Joel Butuyan. At mamaya, baka kasama po namin si DOTR Sec Giovanni Lopez. Attorney, ipaparating po namin itong concern ninyo tungkol po dito sa airport fees. At salamat po sa concern nyo po dito sa ating mga passengers kasi kung walang naghain ito, hindi po ito mapag-uusapan. Salamat po ng marami. At salamat din po sa panahon. Maraming salamat din. Once again, Attorney Joel Butuyan, mga kapatid, from airport fees, napunta tayo sa ICC na dapat maitanong din talaga natin kasi nga tama, April na ang labas. Ganun pala yun. At least ngayon mas malinaw na, even if hindi ma-confirm yung charges, hindi pa pala agad makakauwi ang dating Pangulo. May proseso pa. Pwede pa rin silang umapila. Oo, at Hindi ba? yung co-perpetrators, hindi absuelto. Ang Hindi. absuelto lang ay ang dating Pangulo pagka hindi na-confirm yung charges. So ang aantabayan na natin, kailan lalabas yung arrest warrant? Kasi hindi na rin natin nakikita si Senator Bato eh. Oo Di ba nga. parang ang tagal niya nang ina-anticipate na may issue na arrest warrant sa kanya? Wala ba sa Baguio? Ay, Hindi na payagan Diba, hindi eh. na paya- Ay, oo, hindi na payagan. Oo, Senator Bato, kamusta na po? Last time nakakausap pa namin ito bago yung Correct. issue about the arrest warrant. So kung nakikinig sa atin or nanonood sa atin ngayon si Senator Bato, we'd love to have him on the show para Of matanong natin course. siya sa mga isyong ito. marinig din natin yung panig niya. Ayan. Baka naman nasa Davao. Oo, hindi ko Ay, hindi, sure. iniisip ko rin lang. Tanong natin kay Brill. Pwede. Ano kaya yung Bril, mga good post morning. ni attorney? Oo. Doon sa Mindanao. Facebook niya. Di ba yung abogado ni Senator Bato, yung pinakahuli yatang post about him, nandun siya sa isang mall, parang Davao yun. Ay, oo, Diba? may ganong Remember post that? niya. Oo, pero nasa Sana na kaya all- siya ngayon? Oh, sige. Sana safe siya kung nasaan man siya ngayon.